Mga yapak sa walang tao. Mag-isa na lang ako sa bahay mula nang lumipat ang pamilya ko sa probinsya. Hindi pa ako sumasama dahil may trabaho pa ako sa lungsod. Tahimik ang bahay, sobrang tahimik. Parang kahit ang sarili kong paghinga ay naririnig ko. Sa unang gabi normal lang ang lahat. Sa ikalawang gabi may narinig akong kaluskos mula sa kisame. Binaliwala ako, siguro pusa lang. Pero sa ikatlong gabi, narinig ko na ang malinaw na tunog ng mga yapak. Dapak, dapak, dapak. Galing sa itaas. Napaupo ako sa kama. Problema lang, walang second floor ang bahay. Nanlamig ang katawan ko. Tiningnan ko ang orasan. 3:17 ng umaga. Tumigil ang mga yapak. Huminga ako ng malalim, pilit kinakalma ang sarili. Bumalik ako sa paghiga, iniisip na baka stress lang. Pero kinabukasan napansin kong bukas ang bintana sa sala. Sigurado akong isinara ko iyon. Kinagabihan bumalik ang tunog. Mas mabigat na, mas mabagal. Parang may hinihila. Dapak, crush, dapak. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang flashlight. Lumabas ako ng kwarto, nanginginig ang kamay. Tahimik ang sala, tahimik ang kusina, tahimik ang buong bahay. Pero naririnig ko pa rin ang yapak. Ngayon ay parang nasa likod ko na. Lumingon ako. Wala. Pagbalik ko sa kwarto may bakas ng putik sa sahig. Papunta sa ilalim ng kama ko. Hindi ako nakatulog. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, umupo ako sa kama, hawak ang cellphone na parang sandata. Eksaktong 3:17 ng madaling araw bumalik ang tunog. Pero dismal, galing na sa loob ng kwarto. Dapak, dapak. Huminto ito sa tabi ng kama ko. May naamoy akong mabahong amoy ng lupa at nabubulok na dahon. May malamig na hangin na dumampi sa paa ko. Hindi ako gumalaw, hindi ako huminga. May boses na pabulong sa tenga ko. Kanina pa kita pinapanood. Naramdaman ko ang bigat sa kutsyon, parang may umupo. At doon ko naalala. Ang bahay na ito ay dating itinayo sa ibabaw ng lumang sementeryo.